At kaugnay sa nationwide tigil pasada sa Lunes at Martes ang grupong Piston at Manibela ang makakausap natin live. Manibela Chairman Mar Balbuena. Good morning. Good morning, Kamar. Sir Ivan. Oo. At good morning po sa lahat po ng nanonood. Kamar, ano ang pakay natin sa 2 araw na transport strike? Anong pinaglalaban natin? Ang gusto natin, Sir Ivan, na mapakinggan tayo ng ating Pangulo na yung sinabi niya nung mga nakaraang araw ay bawiin. Hindi naman siguro po ito kahinaan kung babawiin niya ito dahil para po sa kabutihan ito ng mga drivers at operators, lalo na po yung mananakay na araw-araw po dito umaasa sa mga murang pampublikong sasakyan. Anong particular na sinabi niya? Ang sabi niya kasi, at least on the issue, ang sabi niya, wala nang extension. Yung ba yung gusto niyong bawiin niya? Yun po yung gusto talaga nating bawiin ng ating Pangulo dahil napakabigat po ng statement na yan. Ano Sir to ang Ivan. gusto niyo bawiin? Gusto niyo extension lang o talagang itigil ang modernization program? Gusto po namin na maibalik sa amin yung aming 5 years validity ng aming mga prangkisa. Susunod kami sa modernization program, pero except dito sa dalawa na consolidation and pagkuha po ng mga mamahaling modern units na galing po ng China. Basically, Kamar, ang sinasabi ninyo, okay kayo sa modernization but on your terms, hindi yung terms ng gobyerno. Pwede naman po kaming mag-meet halfway at uulitin ko po kami nakapag-modernize na. Gawang Pilipino, gawang Pinoy, manggagawang Pinoy na talagang maipagmamalaki po natin sa buong mundo na dito po talaga nagsimula yan. Unfortunately, mahaba na no? Mahaba na yung naging usapan, back and forth. Nabanggit mo nga kanina, off-air. Naka-8 extension na pala itong deadline na to. Ano pa kaya? Ano pa kaya ang pwedeng mangyari? Mukhang hindi na rin bibigay ang gobyerno Kamar. Kahinaan ito sa gobyerno kung hindi pakikinggan ang taong bayan, Sir Ivan. At naniniwala tayo na mai-extend pa tayo sa pamamagitan nitong mga protestang ikakasa natin. Ipakita natin na hindi tayo natatakot, hindi tayo nagpapabuli sa kanila. Nakita naman natin yung reaksyon ng Pangulo. Tumatawa pa siya na mawawalan na kami ng hanap buhay, babawiin na itong aming mga prangkisa. Dapat hindi natin ito nakikita sa isang Pangulo, sa isang ama ng bansa. Pagdating ng May 1, Kamar, pakilarawan nga yung magiging senaryo. Papasada pa rin kayo, ika ninyo. Pero ang sabi ng gobyerno, ituturing na kayong mga kolorum. So, hulihin kayo. Madiin naming sinasabi, bibiyahe at bibiyahe pa rin kami pagdating ng May 1. Kung huhulihin nila kami, Sir Ivan, so be it. So, mukhang deadlock tayo dito, no? Kamar, so walang makakapigil dito sa ninyo, sa strike ninyo. Ano na lang sigurong masasabi ninyo, eto na naman tayo, transport strike, meron maaabala ng mga commuter. Sa ating mga mahal na mananakay, ngayon pa lamang po, humihingi na kami ng pangunawa na sana maintindihan po ninyo dahil kayo din po ay kasama sa ipinaglalaban namin na hindi po kayo ang sumalo ng burden ng mahal na presyo nitong mga unit na to. Dahil sa inyo rin po namin ito kukunin, kundi pagtataas ng pamasahe ang gagawin po namin. Hihiling kami ng mga taas pasahe at baka pagdating ng araw, wala na rin pong sumakay sa amin dahil sa sobrang taas ng pamasahe. At sa ating gobyerno, sana magkaroon po kayo ng puso sa ating mga maliliit at kawawang mga drivers at operators sa mga mananakay sa taong bayan na sana wag mawala itong mga traditional jeepneys na may mapagpilian pa rin silang murang masasakyan. Heads up lang natin ano mga ruta ba yung maapektuhan. Kasi laging sinasabi ng gobyerno, 2 grupo lang naman yan, konti lang, hindi naman nila kayang iparalisa, may mga ide-deploy tayo, mga libreng sakay, etc. Sir Ivan, kahit kailan ang gobyerno hindi naman aamin na may pagkakamali o hindi naman aamin na talo sila. Siyempre, laging sasabihin na walang epekto. Pero sa atin, napatunayan natin na malaki ang epekto sa loob ng 1 taon na 4 na beses tayong in-extend. So walang nagre-reach out mula sa LTFRB, DOTR na magkaroon ng pag-uusap para mapigilan pa itong tigil pasada? Sa ngayon, wala pa, Sir Ivan. At umaasa tayo na marami po ang sisimpatya ang taong bayan, ang Senado, ang Kongreso, para po mapigilan din yung pagtatapos nitong aming mga prangkisa, itong deadline na
kinakaharap po namin ngayon. O yan, be advised, mga kapuso natin na commuter, magkakaroon po ng tigil pasada sa Lunes at Martes. Maraming salamat, Manibela Chairman Mar Balbuena. Thank you. At kaugnay sa mga pahayag ni Ginoong Mar Balbuena, sinisika po namin makuhang panig ng DOTR, LTFRB at ng Malacanang. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.